Nagulat pero suportado raw ng economic managers ang pagpatupad ng Pangulo ng price ceiling sa bigas. Ayon yan kay Finance Secretary Benjamin Diokno. Panukala pa ng kalihim, ibaba ang taripa ng iaangkat na bigas na inalmahan naman ng grupo ng mga magsasaka. Saksi, sina Ivan Mayrina at Maki Pulido. Sa ilang piling lugar pa lang tulad dito sa Navotas, namahagi ng 15,000 pesos na ayuda ang DSWD sa mga rice retailer na nalulugi raw dahil sa 41 pesos price cap para sa regular milled at 45 pesos para sa well milled. Pero ang ilang nakausap namin hindi nagbenta ng bigas sa ganyang presyo. Kung ibenta ko ng ganon, di sobra-sobra ng logi. Ita-tricycle mo pa, bubuhatin mo pa. Parang hindi. Mahirap kasi pag walang kita. Sabi ng DSWD, dumedepende lang naman sila sa listahan ng DTI na hinihingan pa namin ng pahayag. Sabi ng economic managers ng gobyerno, naggulat na lang sila nang i-anunsyo ng Pangulo ang price cap sa bigas. Ang justification ng Presidente, under ideal market condition, hindi talaga mag-working price control. Pero sa akin, hindi naman Pero suportado raw ng economic managers ang price cap. Para mapababa ang presyo ng bigas, panukala ni Diokno, ibaba ang taripa ng aangkating bigas sa 10% na lang. Parang di na raw natuto ang gobyerno, sabi ng Federation of Free Farmers. Kaya nga raw tayo nasa gitna ng krisis ay dahil sa bumabang rice production na bunga raw ng ibinagsak na taripa sa imported rice sa ilalim ng rice tariffication law. We have become too reliant on imports, no? And now their solution is more imports at lower tariff, no? At dahil ang madalas lang naman daw ini-import ay premium na bigas, mga may kaya lang ang makikinabang sa pagbagsak ng taripa. Sa Ilocos Norte kung saan itinampok ang imahe niya sa Paddy Art, binigyan din ng Pangulo ang pangangailangan mapalaki ang produksyon ng bigas gamit ang teknolohiya kasabay niyan. It is equally important for me that the farmer makes a good living. We will come together and bring it to market at an affordable price. Pero kahit kulang pa ang produksyon, nagpako na siya ng price cap. Ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos binigyan din sa isang pahayag na nagkaroon ng price cap ng walang konsultasyon sa economic team at ngayon nagkakagulo sa mga warehouse. Ngayon pinag-uusapan pa raw ang pagtanggal sa taripa sa import. Tila sarkastiko niyang pahayag, huwag na lang magtanim ng palay at mag-import na lang. Sa ginagawang ito, baka raw bumangon ng ama niya ngayong birthday nito para magdeklara ng martial law. Sabi rin ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat inuna muna ang pagtanggal sa taripa, paghabol sa mga hoarder fixer at pagbuhos ng supply ng bigas ng NFA. Sa Kamara, sinabi naman ni 2nd District Representative Joey Salceda, Chairman ng House Ways and Means Committee, na ang pagpapatupad ng price ceiling at mga raid ay nagbalik ng bahagyang kaayusan sa kalakalan ng bigas. Sabi pa ng ilang kaalyado ng Pangulo. Alam naman natin na with a price ceiling, sa pangmatagalan, hindi siya magiging effective dahil nga magkakosya ng shortages. Naging value talaga ng ceiling is isa siyang signal sa ating hoarders na we're gonna go after you. Sabi rin ng NEDA Secretary General nung panahon ng Administrasyong Duterte, hindi epektibo ang price cap. It's going to encourage, instead of selling them, they will hoard. Rice scarcity will be a problem. The supply will be limited. The demand is strong. So you have a problem there. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kaibigan, samahan niyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.